Praise God. Pinagpaalang Miyerkules po ng umaga muli sa ating lahat mga kapatid. Tayo po ay nagpapasalamat araw-araw, every second. Thanksgiving is already a lifestyle for us. And there are many ways to thank God. One way po is by obedience, by sacrificing kung ano po yung hinihiling ng ating Panginoon. At sa atin dito sa Emmanuel, it's really our first fruit of our time. Ano po? So, praise the Lord. So, magsipagbukas po muli tayo mga kapatid sa aklat po ng Lucas. Let's open our Bible in the book of Luke. Dr. Luke, chapter 4. Verse 18. Sabi po ng Panginoon hanggang verse 21. Okay? So Lucas chapter 4 verses 18 hanggang 21. Nasa akin ang Espiritu ng Panginoon dahil pinili niya ako para i-preach ang magandang balita sa mga mahihirap. Pinadala niya ako para i-proclaim ang paglaya ng mga binihag, para sabihin sa mga bulag na makakakita na sila. Pinadala ako para palayain ang mga inaapi at i-announce na dumating na ang oras para iligtas ng Panginoon ang bayan niya. Nirolyo niya ang scroll, binalik sa assistant at saka siya umupo. Tinitigan siya ng lahat ng tao sa synagogue. Verse 21. Sinabi ni Jesus sa kanila, natupad ngayon ang sinasabi ng scripture habang naririnig nyo ito. Tayo po ay panandaliang manalangin. Hallelujah! Salamat po aming Ama. Abba Father, we bless your name. Oh God, because we know that as you have said, Lord, in the book and scripture that we have read, na natupad sa araw na yun dahil si Jesus po, ang Panginoong Jesus, siyang tumupad nito. He's the anointed one of God. At kami rin ay tunay po na nananampalataya na as Jesus is, so are we in this world. Kung paano po ang aming Panginoon nabuhay sa mundong ito, ganun din kami. And so, let this lifetime na meron po kami ngayon, Lord, also be a manifestation and fulfillment, Lord, of your words. Nakikita namin ang inyong mga salita coming to pass, nangyayari po. Salamat po. Let your anointing, oh God, as you have anointed Jesus, so anoint us today to preach the good word, the good news, to preach the news that everyone should hear, oh Lord. Salamat po. Pangunahan niyo po kami muli. Tago niyo po ang inyong lingkod sa inyong likuran. Mapuno kami ng kapayapaang hindi malirip anuman ang aming mga kalagayan. Always only Jesus kailang maitaas, kailang marinig namin. Banal na Espiritu, let your anointing fill us and lead us, teach us, equip us, and help us to live out the truth that we are about to learn once again today. Cover us, Lord, with your blood, Lord Jesus. Abutin kaming lahat, nasaan man kami, anuman ang aming mga kalagayan. Salamat po, Ama. Ito po ang nagkakaisa naming dalangin. Sa aming pangalan niyo lamang. In Jesus' name, Amen. Amen. Praise God. So, medyo mahina po ang aking boses ngayon. At tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral on the anointing of God. No? How important it is. Without anointing, there is no power. Wala nga po kapangyarihan. So again, this is a preaching by Dr. Billy Graham. Yung mga 5 signs na dapat nating makita kung gusto nating matiyak na nasa atin ba ang anointing ng ating Panginoon. So, ang anointing nga, sinabi po natin, it is the supernatural presence of God upon us. Because of this presence,
it makes us to do the impossible. Ayan, to rise above the circumstances, to live in victory through the Lord Jesus Christ. So, ito po yung buhay na mananagumpay. Katulad ng mga nabasa na po natin sa Biblia. No? Sa lahat po ng mga nakbasa natin na nabuhay sa panahon ng Biblia, ay sila po ay nakaranas ng anointing ng Panginoon. Kaya nagawa nila yung mga nagawa nila. Simula po kay Abraham, di ba? Kay Isaac, kay Jacob, kanyang anak na si Jose, si Joseph the dreamer, and so on. So, the same God who anointed them is the same God who is anointing us. And the same power na ginamit po ng Panginoon para po sila ay makaranas ng mga ganung uri ng himala. Diba po? Hindi man literal na ganun ngayon, but it is according to our need right now and the situation. Siyempre, depende na po yan sa panahon. But the same power, the same God. Okay po? So, we learn about the first sign. No? Maganda po pag-aralan natin ito bilang mga disipulo ng Panginoon upang diretso na po yung ating biyahe, kumbaga, di ba? Kumbaga po, alimbawa ako po, no, pag bumabiyahe po ako, ayoko na maistorbo minsan. Minsan, yung konduktor, di ba? Yung tulog ka na, tsaka siya maniningil. Di ba? Parang, ano ba to? Kaya ang ginagawa ko po ay, bago po ako matulog, ay see to it na nakabayad na po ako para hindi na po ako maistorbo. Yung kampante ka na, kumbaga. So, ganun din dito sa ating pagbiyahe sa buhay na ito, ano? So, tiyakin po natin na nasa atin ang anointing ng Panginoon. At alam ko po na alam na natin ang mga ito, nararanasan natin. So, this is just a reminder and a confirmation. Kumpirmahin lamang po natin, tiyakin, no? Hindi po, sabi nga hindi po natin sasabihin na okay na ako, no? So, there is always room for improvement. Sabi nga, pag yung matalino daw ay tinuruan mo, mas lalong magiging matalino. Pero yung BO-BO, sabi niya, yung mangmang, di ba, magagalit pa. So, hindi tayo nagsasawang matuto. So, lalo tayong natututo. Pinapakita po natin dito na tayo po ay tunay na matalino. Kasi nga, mas lalo tayong tumatalino. We are not offended. We are not prideful, no? Masasabi natin, alam ko na yan, paulit-ulit naman yan, walang ganon. Meron at meron po tayo natututunan. Okay po? So, yesterday, we learned about the first sign. That is the having the deep, unshakable sense of peace. Yan. So, if you have the anointing of God, kung nasa iyo ang kapangyarihan ng Panginoon, ng presensya niya, mararanasan mo rin yung kapayapaan niya. Peace of God that is beyond understanding, na sinabi nga po sa Philippians chapter 4 verse 7. So, this is beyond understanding, hindi kayang maipaliwanag, because the world sees peace differently. Iba po ang kapayapaan sa mundo, kasi ang kapayapaan sa mundo po ay tahimik, walang problema, malusog, walang giyera, no? Malinis, maayos. So, but this peace na sinasabi ng Panginoon, not as the world gives. Hindi ito yung binibigay ng mundo. So, ibig sabihin, ito po yung kapayapaan sa gitna ng bagyo, sa gitna ng kadiliman, sa gitna ng mga pagsubok. Okay po? So, ito po ay hindi kayang paliwanag at hindi mo rin ito mapuproduce sa sarili mo. Only God can give us this sense of peace. Yan. At alam ko po na marami po sa atin ay nakakaranas nito. Na sabi ko nga kahapon nagtataka tayo, bakit ganun? Ba't ganito lang yung nararamdaman ko? Bakit walang takot? No? So, dapat nandun na po tayo. Ayun, hindi na tayo, may isang kapatiran nga isang kapatid, no? Na, di ba ngayon, namatay si Sanchay, di ba? Sa mga kasing edad ko po, sikat po sa atin si Sanchay. Kilala natin, yung sa Daomingse, sa F4, yung Nature Garden. So, nung namatay, ang bata-bata niya, di ba po? Namatay siya, tapos, so may isang kakilala po ako, kaibigan na chinat na about mga pangyayaring ganito, and then nakapag-share din ng pangyayari kay Cecil. Sabi niya,
parang ayaw na daw niya makarinig ng mga ganitong balita at siya nga po ay pinanghihinaan ng loob, nagkakaroon na daw siya ng phobia or trauma, ganyan. So, praise God, ang sabi naman niya ay, tinatanong nga niya kung anong oras po Ate Freds yung inyong dawn worship. So, gusto niya makinig. So, that is good. Sapagkat ang salita ng Diyos po ang magiging kakampantihan natin, yung kapayapaan natin. Pag alam natin ang salita ng Diyos, no, anuman ang naririnig natin, ay hindi po tayo matitinag. Kakaroon tayo ng kapayapaan na hindi kayang ipaliwanag, hindi malirip. Okay po? So, maganda po yung kanyang action na sabi niya, gusto kong makapakinig pa. Ay, nire-request nga po niya ako to record. Mag-record nga daw ng mga sa ganitong mga preachings at pakikinggan niya during lunch break. So, naawa po ay matugunan po natin itong kanya pong kahilingan. Amen? Praise God. So, number 2 na po tayo. Yun, in relation to that, yung sinabi ko nga na gusto niya pang makinig ng salita. Number 2 po, that sign na nasa atin ng anointing ng Panginoon is if we hunger and thirst for His Word. Kapag tayo po ay mayroong pagkagutom at pagkauhaw sa Kanyang salita. Yan, yung excited tayong mag-aral ng salita. Hindi natin kinakaburingan, or nakakaantok pagbabasa. Diba po? Hindi natin ito tinatawag ba na ginagawa na napipilitan lamang. So, yun nga, praise God sa Emmanuel Church dahil day and night nga po ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos at ilang taon na rin natin ito. Day 3, if I'm not mistaken, sa mga nauna sa atin yung mga medyo nahuli ng konti, not day 3, year 3. Yung ilan naman sa atin ay year 2, yan, for sure. Yung iba naman ay first year nila, year 1. So, it's okay. So, ito po ay sign, no? Kung dati, di ba, naalala nyo po nung bago-bago pa tayo or wala pa tayo, sabihin wala pa ang anointing ng Panginoon sa atin na hindi natin maintindihan ang kanyang salita or ayaw natin basahin or takot tayo dahil nga sinasabi nga na yung sa Revelation, lalo na, di ba po, yung magugunaw ang mundo, yung mga ganon. So, dami nating mga excuses before, di ba po? At wala tayong pagkauhaw, pagkagutom. So, pero ngayon, kaya nga, ang salita ng Diyos po, the more na kumakain tayo, the more na nagugutom pa tayo. Ibig sabihin na nagugutom, hindi pa ibig sabihin na hindi tayo nasasatisfy, no? Kundi yung, we want more. We want more. Parang, it's never na mag-i-stop na tayo. Okay? So, patuloy pa rin. So, but it doesn't mean na hindi tayo nasasatisfy, no? Iba po yun. Ibig sabihin lang po nun is that we want fresh revelation each time, no? And that parang pagkain po yun na kahit anong busog mo ngayong araw na ito, kailangan mo pa rin ulit kumain bukas. So, araw-araw, kaya nga po, day and night. So, dito po, buksan natin sa Matthew chapter 5 verse 6. Ang sabi po dito, blessed ang mga nagugutom at nauuhaw sa pagsunod sa kalooban ng Diyos kasi bubusugin sila. So, yung mga nagugutom at nauuhaw sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. At saan ba natin malalaman? Paano natin malalaman ang kalooban ng Diyos, diba? Paano natin masusunod ito kung hindi natin ito alam? So, saan natin malalaman? Sa kanyang salita. Sa pag-aaral po ng kanyang salita. Kaya po, kung sa buhay natin ngayon ay hindi natin kayang mabuhay nang wala ang salita ng Diyos. Yung parang may kulang sa buhay mo, diba? Parang paggising mo sa umaga, that's already an automatic part of your life na kailangan mong kumain ng kanyang salita, na kailangan mo ito para lumusog ang iyong kaluluwa. Diba? So, ganun po ay kung ganun na po ang ating buhay, isa po itong senyales. Praise God. Salamat sa Diyos. Papurihan natin ang Panginoon dahil sabihin nga ay nasa atin ang kanyang presensya, the anointing. But again, remember, pagsunod. Huwag po natin kalilimutan, hindi, sabi nga po, information alone doesn't transform lives. Hindi po yung maraming alam or marami lang nabasa, kundi nasa application. It's not in the information, but it's in the application. Yung
maintindihan mo yung salita niya, at isa pamuhay natin ito. Doon po, yun po yung ibig sabihin nun. Hindi po nagtatapos sa pagbabasa. Dahil kahit sino naman pwedeng magbasa. Pero kung wala pong pagsunod, wala pong application, ito pa rin ay hindi maituturing po na ikaw ay anointed or pinananahanan o nasa iyo ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen? Praise the Lord! Kaya po, tuloy-tuloy lamang po tayo mga kapatid. At patuloy pong pagtiwalaan ng Panginoon na anuman ang proseso na ginagawa po niya. Many people say trust the process now, but more than that, let us trust God who is behind this process that we are going through. Amen? Sa Diyos po ang papuri mga kapatid, tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah! 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 하나님 아버지 감사합니다. 아버지요. 아버지요. 감사합니다. 하나님. Hallelujah. Salamat po aming Ama sa langit sa lahat po ng katotohanan muli ito na aming napagbulayan. Thank you God for your anointing. Thank you Lord for the peace that is beyond understanding and for the hunger and thirst for your righteousness, for your word na inyo pong ibinibigay sa amin, sa inyong mga anak dito sa Emmanuel. Salamat po Ama. At patuloy po na ang inyong salita ay maisabuhay namin. Itago namin ito sa aming mga puso pag hindi kami magkasala sa inyo. Salamat po sa bawat araw na binabago nyo kami. Salamat po, Diyos, dahil alam namin na we are still waiting because you are not yet done doing, Lord, what you have to do in us. Mangyari ang kalooban nyo sa aming mga buhay. Salamat sa mga confirmations na ito. Lord God, na aming natututunan. Sa lahat ng panalangin na bawat isa po ay dudulog muli. Panginoon, nagkakaisa po kami, nakikipagkaisa po kami. At sinabi ninyo na kung magkaisa po kami sa panalangin at kung ang inyong salita ay nananahan sa amin at kami nananahan sa inyo, tatanggapin namin, Panginoon, ang katugunan sa aming mga panalangin. Maraming salamat po at luwaw-luwal hatiin ang pangalan niyo. Hallelujah. Sa inyo lahat ng kapurihan, noon, ngayon, magpakailanman. Ito po ang nagkakaisa naming dalangin ng may pagtitiwala, pagkamangha. Panginoon, sa tanging pangalan niyo lamang. In Jesus' name. Amen.